Naku, lumalalim itong kwento tungkol dito kay Mikey Williams at kung saan ito papunta. Dahil sinabi na nga ni Ricky Vargas na hindi nila gagamitin dito sa Commissioner's Cup si Mikey. At mukhang ang sabi nga ng ibang reports, ito si Mikey gusto sa Hinebra para makasama yung ibang mga players doon at syempre manalo ng kampyonato. Pero kung mangyayari yan, medyo mabigat daw ang hihilingin nitong TNT na kapalit. Ito raw ang gusto nila sa tingin ko at hindi sa ibang insiders ay itong si Darts Pinto at itong si Jeremiah Gray. Kahit injured daw si Jeremiah Gray, okay lang sa TNT. Total, naglaro na sa kanila yan nung PBA 3-on-3 at nakita nila performance nito. At itong si Darts Pinto, nasa Meralco yan dati at mahusay na defensive player. Kaya yan din daw ang gustong kunin ng TNT kapalit nitong si Mikey Williams. Ang tanong, papayag naman kaya itong Barangay Hinebra na bitawan ang dalawang nabanggit na players? Siyempre naiintindihan natin kung bakit gustong makuha ng TNT ang dalawa. Hindi naman sila papalugi dahil ito si Mikey Williams ay isang magaling na player. Iyan nga, isang finals MVP at nakita naman natin kung gaano kalaki ang tulong niya sa TNT. Dalawang kampeonato na ang naibigay niya. Kaya kung sakali nga, baka itong si Jeremiah Gray at itong si Nards Pinto ang gustong kapalit. Pero iyan kaya ay pakakawalan ng Barangay Hinebra. Alam natin na ito si Jeremiah Gray, important player yan kahit na-injured. At ito namang si Nards Pinto. Alam natin na iyan ay isa sa mga top defensive players ni Coach Tim Cone na kanyang gustong ginagamit kapag kinakailangan niya ng isang spark plug mula sa bench. Kaya sa tingin ko medyo mahihirapan ang ganitong klaseng trade. Dahil sa tingin ko hindi pa kakawala ng Hinebra ng basta-basta. Iyang si Nards Pinto at yung iba pa nilang players katulad ni Jeremiah Gray. Kaya tignan na lang natin kung paano magkakasundo ang dalawang panig tungkol dito sa ganyang klaseng sitwasyon. Sa ngayon, itong si Jason Perkins ang isa doon sa mga players na pinag-aagawa ng SMC at MVP Group. Itong si Perkins ay nasa prime pa ng kanyang karera. At ang sabi nga nila baka masayang lang ito dahil nandun siya sa isang team na medyo nahihirapan palagi na maka-playoffs at hindi pa sigurado ang standing financially. Kaya sabi nga nung iba, baka ito si Perkins eventually matrade na yan. Total nakuha na nila ito si Ken Taffin, baka siya papalit. Ito si Jason Perkins ay isang mahusay na player na pwedeng maglaro ng 4 o 3 position at kaya ding magbaba ng bola. May post-up game at may 3-point shooting pa. At siya yung klaseng player na mapapakinabangan ng iba't ibang koponan. Katulad for example ng San Miguel Beer na baka naghahanap na ng pwedeng ipalit dito kay Vic Manuel at Rodney Brondial. O di kaya naman ng TNT Tropang Giga na nangangailangan ngayon ng big man dahil wala itong si Poy Eram. Sa ngayon pwede rin siya makuha o pag-interesan nitong Meralco Bulls at pati na ng Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin ko maraming mga teams ang magkaka-interest dito kay Jason Perkins. Ang tanong na lamang ay kung ano ang hihilingin kapalit nitong Phoenix Fuel Masters. Ang Phoenix ay hindi naman yan katulad ng Northport, Terra Firma at Blackwater na basta na lamang namimigay ng mga top players nila. Kaya tignan natin kung ano magiging desisyon dito. At kung itong si Perkins ay biglang mag-request ng trade, tanong natin kung ano mapupunta ang team siya mapupunta. Baka mangyari dyan magkaroon din ng bidding katulad dito kay Maverick Ahanmisi at Jeron Teng. Nasa bandang huli ang nanaig naman ay itong SMC. At hindi na rin ako magugulat kung pagdating sa ganyang sitwasyon ay SMC rin ang magwagi. At ang tanong na lang ay kung alin dun sa tatlong teams nila, Magnolia, Hinebra at San Miguel, kung saan mapupunta kung sakasakali na implant player na katulad ni Jason Perkins.